Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Marami po akong na-receive na mga messages. Medyo nakakalungkot nga lang dahil nag-request sila na, "Coach, gusto naming makita yung game ng nag-collapse na Grandmaster ng Bangladesh." During the National Championship po ng Bangladesh nitong nakaraang July 4 ay nabalitaan na sa ika-25th move, bumagsak si Grandmaster Rahman. Inatake raw ng stroke at nagdire-diretso na. Ang kalaban niya dito ay si Grandmaster Hossein Enamul. Siyempre sa isang chess player po nakakalungkot na mabalitaan. Lalo na kilala ko ito, napaka-veteranong Grandmaster nito at marami ng pinisak na Super GMs din yan si Raman. At kung di ako nagkakamali, mga Pinoy Grandmasters po natin na inkwentro na itong player na ito eh. Veterano po ito. So aalamin po natin, tingnan natin yung naging game niya, baka naman may kinalaman na nakaka-pressure talaga na naging sanhi ng kanyang pagka-collapse, yan ang aalamin natin mga kamatsas. Ang ginawa dito ni Rama nag C4, English opening, nag Knight F6 si GM Enamul, nag G3, G6, Bishop G2, makunat, English, D6, and D4, so approaching King's Indian Fianchetto na ito. Pero nag C5, nag Benoni setup dito si GM Hossein. Castle, Knight C6 at D5, Knight A5. So nauwi na po sa Yugoslav rare advance line ang tawag dito sa chess.com. Nag Knight D2, yan talaga ang typical na ginagawa para suportahan ang pawn C4 at nag E6 para naman mabawasan ang center solid ng puti at nag Rook B1, Rook E8 at dito nag B4. Novelty ni Raman mga kamatsas. Dahil sa old line ang ginagawa dito ay B3. So, tingnan natin, B4 novelty, kinapture, rook takes B4, kumapture sa D5, C takes D5, and Bishop F5, simple develop, Bishop B2, develop lang din, nag-Rook C8, at nag-Queen A1. Ayun, Reti formation, Si Reti noong araw ang mahilig gumawa nito mga kamatsas, yun, para kontrahin ang Fianchetto Bishop, at nag-Bishop H6, lumihis sa diagonal, tineret ang Knight, nag E3, tinakpan, Bishop D3 pumasok, Rook D1, Queen D7, and nag Knight B3. Ayan, para may atake sa Bishop, mapuwersa yung Knight na kumapture sa B3, A6 B3, yun nga lang, medyo maganda. May tempo attack sa A7, Bishop A6, at dito nag H3. Ayan, medyo makunat pala si GM Raman, para walang Knight G4 mamaya. At nag Rook E7, Rook A4, ayan, ang medyo mabigat dito, yung paparating mamaya na B4, B5, nag-Knight E8, Knight A2. Magmamaneuver, lakas, papunta sa B4 para pag umalis ang Bishop, may capture sa A7. At dito nag-Bishop G7, hamon, kinapture, at nag-Knight B4, Bishop E2, at nag-Rook E1, yun. Ito po yung ika-25th move mga kamatsas. Pag Rook E1, bumagsak dito si GM Raman. Ang sabi nga ng commentator ay very close na ito, no? Close to winning kasi pag Rook takes A7, medyo maganda na ang puti dito dahil ang next pressure na tatargetin yung B7 pawn eh. Ayan, at ito po yung picture niya mga kamatsas after Rook E1, ito bumagsak siya. Ayan, at syempre yung mga kapwa natin chess players na nandyan, tutulungan talaga siya. Okay. Ibig sabihin mga kamatsas, sa ganito pong sitwasyon, hindi natin pwedeng sisihin ang chess. 'Di ba? Kasi pagka ganitong mga sitwasyon, marami nang nangyaring ganito. Meron pa nga sa atin eh. Kung di ako nagkakamali kay Lagman, isa sa mga malakas nating non-master sa Pilipinas. Sa mga nakakakilala po kay late Lagman, paki-comment lang po sa section below. Habang naglalaro siya ng chess, bumagsak din. So ibig sabihin, siguro factor din na maliit na syempre nakakaramdam tayo ng pressure, pagod, 'di ba? Yung nerve natin nag-iiba din. Factor din 'yon para atakihin ng mga ganitong klasing sakit no ng stroke, atake sa puso. Pero ganun pa man, ang paniniwala ko po, may sakit na talaga itong si Raman. Alam niyo naman ang atake na ganyan, stroke, atake sa puso, 'di ba? Tridor nga 'yan eh. Ibig sabihin, meron na siyang sakit na ganun, maaring hindi naramdaman gaano. Meron kasing ganitong sakit hindi nararamdaman mga kamatsas. Kaya sa atin po bilang madisiplinang mga chess players, kailangan alagaan natin ang katawan natin. Huwag tayong masyado magpupuyat,
Huwag tayong magkakain ng sobrang mamantika, makolesterol. Kasi traitor nga yan eh. Hindi natin alam na namumuo na pala yung kolesterol, yung bara sa ugat natin, sa utak o sa puso. Pag yan sumingga, nagbara yan, nako, seconds lang ang bibilangin, magkukulaps talaga kagad. Kasi biglaan yan mga kamatyas eh, biglaan. So, maaring factor din ng chess when it comes to nerves. Pero yung position naman, okay naman ang position niya eh. Hindi naman ganun ka, ano, lamang pa nga sa time eh, oh. 24:57, 9 minutes na lang dito si GM Hossein, namul. So, ibig sabihin, talagang biglaan lang talaga. Pero, ano pa man, ang paniniwala ko po talaga ay panahon na talaga ni GM Raman. Nasa takdang oras na siya, panahon na niya para pagpahinga-hina. Ganun talaga ang buhay. Una-una lang yan mga kamatyas. Kung sino yung talagang naka-next in line, hanggang doon ka na lang, hanggang doon na lang talaga ang ipagkakaloob sa ating buhay. Ayun. Kaya kailangan, habang may buhay at lakas tayo, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. Para kasama na sa paggawa ng mabuti din, yung maging madisiplina tayo sa katawan. Alagaan natin yung katawan natin. Okay? Ito po ang kanilang standing. Maganda pa naman ang standing ni GM Raman. Pumapangalawa pa nga siya eh. Kung baka mag-champion pa siya dito eh. Yun nga lang, syempre, dahil wala na siya, na-stop na po yung score niya sa 8 points. Pero ang ganda. Pumapangalawa. 14 sila ditong nagra-round robin. Ang dami. Nakakapagod to. Long game pa man din to. Siguro meron silang schedule na 2 games per day dito. Pero normally pagka standard time control, yan, 1 game, tapos 2 games. Pinakamarami na yung 2 games, pero nakakapagod pa rin. Long game ito eh. Ayan, kailangan dito sa mga ganitong klaseng tournament, dapat talagang totally condition ng ating katawan. Sabi nga, sound body, sound mind, mga kamatyas. Okay, nakakalungkot man na balita, nakakabiglang balita, pero ganun talaga na kailangan nating tanggapin sa buhay na ito. Actually, ongoing po ngayon ang round number 12 nila. Siya po ay pinagpahinga na sa edad na 50 years old. Ayun, so nakikiramay tayong lahat kasama ng FIDE family na ipinost ang kaniyang nakakalungkot na balita, mga kamatyas. Okay, maraming salamat po at salamat din po sa nagbigay ng impormasyon sa atin ng mga kamatyas natin na nalaman ko na may ganito palang balita ngayon. So maraming salamat din po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.